Magandang hapon po. Matagal pa yung upo ngayon. Pag inupo ka, isang taon. Kaya, gisang ka na tayo upo ko. Hirap akong mag-preach. Kaya konting oras lang, masakit na lang naman ako. Kaya ngayon po ay magbimisa na lang po tayo. Okay, kung sino may bago, sa akin ng Acts chapter 19, 29. Lakas din po yun sa ating sound system. Acts chapter 19 and verse 29. Ngayon pong hapon ay ililig ko na magbigay ng mensahe patungkol po sa ilang mga argumento at paniniwala ng mga ibang mga churches, no? Bagamat yung iba yung mga Christian churches, pero may mga iba po silang katuwiran, no? Patungkol po sa mahalagang mga paksa sa Bible na siyang ibig kong dalhin po sa inyo ngayon pong hapon na ito, no? Okay, Acts chapter 19 and verse 29. Kasama na rito yung lagi natin na mapakinggan at lagi ko rin naman tinatalakay na bagamat iba-iba lang, bagamat maraming mga churches, no? Christian churches, pero ito daw ay pare-pareho lamang, no? Pero paano magiging pare-pareho kung mayroong iba-ibang katwiran at ibang turo na napapakinggan ang tao. Ha? At dahil dito, ito nagdudulot ng confusion, kalituhan, kaguluhan sa maraming tao at maraming mga mananampalataya. Now, Acts chapter 19 and verse 29. At ako po inyong sundan, Acts 19 and verse 29. Now, in verse 28, and when they heard these sayings, they were full of what? Wrath. And cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians. Na ito yung diyosa ng Epeso. Now, verse number 29, makikita nyo rin po sa Tagalog, and the whole city was filled with what? Alright. At napuno ng kaguluhan ang bayan. Sa King James, confusion. At dahil sa confusion, kaguluhan o kalituhan, ano nangyari? Pinagkaisahan nilang lusubin ang theater at sinunggaban si Gaius at si Aristarchus, mga lalaking taga-Macedonia na kasama ni Apostle Paul sa paglalakbay. Kaya nyo, yung confusion o kaguluhan ay naging sanhi upang kanilang lusubin yung lugar na pinagdarausan ng Bible preaching. Nakita niyo po? At dito po'y kanilang dinakip at tinalagkad yung ilang mga manggagawa ni Apostol Pablo. Naliwanag ba? Anong dahilan? Nagkaroon ng confusion. Confusion. Ano sa Tagalog? Kaguluhan or what? Kalituhan. Now, 1 Corinthians 14 and 33. 1 Corinthians 14 and verse 33. 1 Corinthians 14 and verse 33. Okay, nakatry mo? Ready? Basa. For God is not the author of what? Confusion. Okay? Now, the moment na may kaguluhan sa church, the moment na mayroong kalituhan sa doctrine, tayo ka sa akin? Amen? Ito'y hindi galing sa Diyos. For God is not the author of what? Confusion. Okay? Bagus ba? Anong meron sa Diyos? Peace. You see that?
as in all churches of the saints. Amen? Ang nais ng Lord sa kanyang church is what? Orderliness. Amen? Amen, Christian? Walang gulo, walang pagkatalo-talo, walang kalituhan. Alright? Pero sa kabilang lahat, no? Okay? Mayroong confusion sa kasalukuyan sa maraming mga churches. At yun ang aking title ngayong hapon ito, Confusion in Today's Churches. Alright? Now, kung mayroong confusion sa mga churches ngayon, again, God is not the author. Ito'y hindi galing sa Diyos. Amen? Okay, unang-una, there's confusion on salvation. Are you with me? Amen, Christian? Okay. Maraming naniniwala na hindi sapat ang pananampalataya, kundi kailangan pa ng gawa. Maraming nagsasabi, bagamat they are Christian churches, nagsasabi, hindi sapat na siya tumanggap, kailangan pa lang bautismo. Are you listening, Christian? Alright. And there's also confusion on how the Christian should live ngayong siya'y ligtas na. Okay? Paano mamumuhay? Paano mag-uumpisa ang isang tao ngayong natanggap niya si Kristo na kanyang tagapagligtas? Nakalimutan ba ako? Pangatlo, there's also confusion on the purpose of the church. Okay, tayo muna tumayo na at tayo manalangin. At iringin ko ba na si pagkipadalaan, pamunuan mo sa panalangin, pagkipadalaan sa unahan, magpilit tayo sa Lord, na tayo bigyan niyang samahan, at ako'y bigyan tulungan at bigyan ng lakas. Tayo may manalangin, bilang Ama. Ang gabi ito, Panginoon, ay magtitibig po namin, Lord, para po sa iyo, upang kami po ay maganda sa iyong salita. Panahin mo, Panginoon, ang iyong pastor sa gabi ito, kung i-deliver na yung salita, O Lord, para po sa iyong church. Salamat, Panginoon, at pagka iningatan mo bawat isa. At sa kalooban mo ito ngayong gabi, Panginoon, ay nagkakamit ng gabi ng lahat na ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga turo mo, Panginoon, that you always define everything, O Lord, through your pastors, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, palahin mo po ang bawat sa pakinig at pagtanggap ng mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, wala po kayo. Layunin ko rin po na ito kayo mga manggagawa, nagtuturo ay bigyan ko ng karagdagang pang tools na magagamit nyo sa inyong pong pagtuturo. Okay, yes. Marami ang confused. Nalilito at naguguluhan. Okay, mga churches, members, at ganoon din, madalas ay maging yung mga church workers ng church. Di ba? Ay nalilito, naguguluhan. Okay? Sa mga katuruan na ito. At una, yes, there is confusion on the way of salvation. Alright? Ito yung pangunahin sa lahat. Okay? Yes, mayroong kaguluhan on the way of salvation. How to make sure? Paano nga ba makatitiyak? Paano nga ba makakasigurado na ang isang tao na makasalanan ay makatitiyak ng langit na kanyang pupuntahan? Okay? Alright? Paano mo ito masasagot ng diretso? Sinasabi natin madalas sabihin ng isang manggagawa ang kaligtasan ay simple lamang. Minsan, nilalagyan pa niya ng title na payak na paraan ng kaligtasan. But there's interpretation, kung ito'y payak, kung ito'y simple, dapat ito'y kayang intindihin kahit ng batang maliit. Nakikinig kayo sa akin? Kung ito'y hindi kayang intindihin ng batang maliit, hindi payak ang kaligtasan. Alright? Now, naalala ko nung ako'y magtuturo sa isang funeral service doon sa Pasig. Salamat na lang, mga hindi pinagturo yung isang pastor doon. Sabagat nung nakausap namin ni Pastor Tan,
ang kanyang katwiran ay hindi sapat ang pagtanggap kay Kristo, hindi sapat ang pananampalataya. Ang sabi niya, oo, talagang tama ngayon, tama talaga na ang sabi ng Biblia ay sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya. Totoo, ang kaligtas ay gift ng Diyos lamang, kaloob lamang ng Diyos, libre. Now, hindi ba't nung panahon ng pandemya, libreng ibinibigay yung pera? Hindi ba't nung panahon ng pandemya, libreng binibigay yung bigas at mga dilaga? Hindi ba't libre? Sagot nyo. Tama ba libre? Libre, free. Pero may requirements. Napao ka naman. Ay, kaya sa akin, may requirements para ibigay sa inyo ng libre. Kailangan may ID ka at tagalong ka talaga. Ganun din sa langit, ang kaligtasan ay libre, pero may requirements. Kailangan mo pang mabautismo, kailangan mo kung hindi ka mo doon, mahulog ka sa pagkakasalanan. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin. Mali yun. Okay? No, kanina, pinakinggan ko muli yung turo ng isang dating Baptist pastor sa Pasig na nasa Canada ngayon. Sabi ko, baka nagkakamali lang ako. Now, ang kanyang apelido ay De Guzman. Yung mukha niya sa video ay talagang ang laki-laki ng kanyang mukha. Didilat pa yung kanyang mata. Baptist lamang ang may maliwanag na turo ng kaligtasan. Totoo, maliwanag. Alright? Okay, pero hindi na siya Baptist yan, ha? Ang sabi niya, paano ang tayo makatiyak ng ligtas? Simple lamang, maliwanag ang turo ng Baptist. Unang-una ay pagtanggap kay Kristo na yung tagapagligtas. Alright? At pangalawa ay pagsisihan ng lahat ang iyong mga kasalanan. At pangatlo, talikuran mong lahat ang iyong masamang gawa. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Wala sa John 3:16 yun. Wala sa John 3:16 at hindi ka payag ba yun? Mali yun. Yung mga nabigay siya? Amen? Kung ang kaligtasan ay pagtanggap kay Kristo at pagkatapos kailangan mo munang pagsisihan lahat ng kasalanan. Ano yung pangatlo? Talikuran mo lahat ang iyong masamang gawa. Grace by yun? Okay? Salvation by grace ba yun or by faith, by works? By works. Okay? You see? Now namin nakikita, yes, ating reality natin, there's what? Yes, there's confusion on the way of salvation. Okay? No, malungkot, itinagay ng isang Bible Baptist preacher doon sa kanilang profile na ipinakakalat. Okay? There's confusion. Okay? Now, ano sabi ng Bible? Ephesians 2:8 and 9. For by grace are you saved. What is grace? Grace is what? Grace is unmerited favor of God. Ito yung kagandahang loob ng Diyos sa taong hindi naman dapat bigyan ng kagandahan mo. You follow me? Amen? Grace is receiving what you do not deserve. What? Heaven. You do not deserve heaven. But by the grace of God, papasok ka sa heaven. Amen? Sa paano pala? By faith in Christ alone. Amen, Christian? For by grace are you saved. Amen? Sa paano pala? Through faith. Ano sunod? And that not of yourself. Hindi ito sa magitan ng iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang pagtalikod sa sala ay gawa. Kung pagsisisiyan mo lahat ng kasalanan para may lutas, ito'y gawa rin. Ano ba ba? You see? So you see, there is confusion on the way of salvation. Amen, Christian? Amen? Amen? Now, ngayon, sasabihin ng iba, okay? Saan mo ilalagay yung gawa? Saan mo ilalagay yung gawa mabuti? Bakit ibinigay pa yung mga commandments
sa New Testament kung hindi naman pala ito kasama? Romans 3:20, maliwanag. Anong purpose ng law? Anong purpose ng law? Ha? Romans 3:20. Read your Bible, please. Romans 3:20. Anong purpose ng law kung ito naman pala ay hindi kailangan? Ha? Anong purpose ng law? Romans 3:20. Ready? Basa. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Maliwanag, kahit tuparin mo ang lahat, kahit matupad mo ng lahat, ang utos ng Diyos, hindi ka pa rin magiging sakdal sa kanyang paningin. Maliwanag ba sa Bible nyo? Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be what? Pakilakas. Ngayon ang purpose ng law. For by the law is what? Yes, ang law, ibinigay lamang para malaman mo kung ano ang kasalanan. Amen, Krishna? In verse 21, sabay-sabay. But now, what? The righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even what? The righteousness of God, which is what? By faith of Jesus Christ. By faith of Jesus Christ unto all. Amen? And upon all them that believe. Yes, sa parang walang pagkakaiba. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Pilipino, Griego man, Hudyo man, ito rin ang paraan ng kaligtasan. By faith in Christ Jesus, sapagkat walang pagkakaiba, for all have sinned. There is confusion on the lips of Christian. Okay. Galatians 2:16. Galatians 2:16. Sabi ko, ang dami ko namit ng mga pastors. Ganoon din ang turo. Yung isang pastor, yung sa Santa Cruz, ganoon din ang turo ng kaligtasan. Okay? Pagtanggap, pagsisihan ng lahat ng sala. Okay? And then, talikuran ng kasalanan. You see that? Bakit? Okay? Isa bakit yun ang kanilang definition? Repentance is turning away from sin. Kung hindi mo yung makikita sa Bible, repentance is changing of mind. Are you with me? Repentance is what? Changing of mind. Hindi ito turning away. Okay? Now, kung ako'y naligtas, kung ang kaligtasan ay sapagat tinalikuran ko lahat ang kasalanan ko, ang ibig sabihin, naligtas ako sapagat tumalikod ako. Ngayon, kung ako'y bumalik, ano mangyayari? Hindi na ako ligtas. Sapagat naligtas ako sapagat tinalikuran ko sala ako. Ngayon, kung hindi na balik ko, hindi na ako saved. Salamat na lang, hindi yun ang kaligtasan. Amen? Amen? Ito ay what? Grace of God. Biyaya ng Diyos. Nakamtan ko nung ako'y manampalataya sa Panginoong Kristo. Okay? Now, Galatians 2:16, nandiyan na kayo? Okay, sabay-sabay. Ready? Knowing that a man is not justified. Ano ulit yung justified? Justified means what? Declared righteous. Justification is what? Declared righteous. Amen? Amen? Declared righteous. Just if I never sin. You follow me? Hindi. Ang Diyos ang nagdeklara, you are righteous. Maliwanag ba? Amen? Amen? Kapag justified, kapag ikaw justified ng Diyos, sa bangsa nag-declare, you say, parang hindi ka nagkasala. Justification, just if I never sin. Bakit? Because God declared you na ikaw ay what? Righteous. Okay? And Galatians 2:16, sabay-sabay tayo, ha? Ready? Knowing
salamat, hindi ako perfect. Meron akong perfect Savior. Amen? Salamat, yung faith ko hindi perfect. Pero salamat, yung faith ng Savior ko, perfect. Salamat, mahina ako. But then God, yung Savior ko, malakas. Alam niyo po ako? Pero saan mo ilalagay dito? Pagsisihin mo lahat ang sala mo. Saan mo ilalagay dito yung pagtaligod mo sa kasalanan? No, mula ba nang naligtas ka? Ha? Sino sa ating ngayong gabi ang makasabi, mula nang maligtas ako, talagang natalikuran ko kasalanan ko? Sino makakapagsabi? Nakatalikod ka na ba? Ilang ulit ka na bumalik? Nakikinig ka sa akin? Mula nang masay ka, na-perfect mo ba? Nagawa mong talikuran ng sala mo? No, pag sinabing talikuran sa business, hindi mo na gagawin. Natalikuran mo, iiwan mo na. Kaya iwan mo na nga ba? Okay, nasa 16 kayo? Alright, okay. Oh yes, so knowing that man is not justified by the works, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ. Ito mo yun? Amen? Ang sa atin lang is what? Nanampalataya tayo kay Jesucristo. Tinanong tayo, okay? Ang sa atin is what? Nanampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo. At yung faith in Christ ang nagpasakal sa atin. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Kasi ka na ng pagpigil. Nalisin ko yan. Hindi mo makikita yan sa ibang version. Hindi mo yan makikita ang maliwanag sa Tagalog na Bible. But then, meron tayong King James Bible. Amen? Daulog ka. Katulang kita talaga, pero pag tiling, pero makikita mo yung doctrine, di ba? Oh. Okay. Even we believe in Jesus Christ, that we might be what? Justified. Ulit. Sunod. Yes. You see that? Twice na binanggit. Yung salitang faith of Christ. Una, faith of Jesus Christ. Pangalawa, faith of Christ. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi yung faith mo. Hindi yung faith nino. Oh, faith ni Christ. Tama? Ang sa atin is what? We believe in Jesus Christ. Na namatay na dahil sa ating sala, nilibing at muling nabuhay. Na sa ating pananampalataya po sa Kanya, napasakdal tayo dahil sa faith in Christ. Okay? Diretso nyo. Okay? That we might be justified by the faith of Christ and not what? Not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be what? Amen, guys? Maliwanag. Now, bakit hindi ito nakikita ng marami? Ay, pastor, ibang pastor. Dahil simple dahilan. Kung ano yung napakinggan lamang nila, ilang tinuturo nila, parting dadaki. Hindi tama. Read a book. Read the Bible. Amen, guys? Amen? Ganun talaga mangyayari kapag ang paraan ng pagbasa ng Bible, pulog-pulog lang. Okay, you know what? Kaya tinutulong kayo, read the Bible, huwag kayong tamad. Bumasa kayo araw-araw ng 3 chapter, 2 chapter sa isang chapter sa iyo, dala-diretso ang basa, at kapag may talata ka na gusto, guhitan mo. Kung meron kang nakita isang talata na hindi mo maintindihan, huwag kang makonfuse kagad. Okay, maiintindihan mo yan, tapusin mo. Okay, follow me? Amen? Interpret the Bible according to the light of it what? Context. Yung context yung kabuuan. Okay. Yes, there is confusion on the way of salvation. Alright? Isa atin, kaya nga sa mga talata natin nakita, no, maliwanag na ang salvation ay hindi sa magitan ng mga mabuting gawa. Hindi na sa magitan ng bautismo o ng church membership, but by simple faith in Christ Jesus. In Acts 16, 30-31, anong sabi ng Philippian jailer? Sir, what must I do to be saved? Anong sabi ni Pablo? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house.
Amen? Believe. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka. John 3:16, upang ang sino man sa kanya palataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, let me remind you, sa whole book ng John chapter 1 hanggang 22, hindi mo matatagpuan yung salita repent or repentance. Hindi ginamit sa book of John ng repent or repentance. Ang key ng John chapter is what? Believe. Are you listening? In Romans chapter 10 and verse number 9. Sundan niyo po ako, Romans 10:9. Alright, sa Tagalog, kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka ng iyong buong puso na simboling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth what? Confession is what? Made unto salvation. Kita mo, mula sa puso ang pananampalataya ng katwiran. Baliwanag, amen? Amen? At sa mga ilang bibig, ipinapahayag naman yung kaligtasan. Number 11, for the scripture say, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference, walang kakaiba sa mga Hudyo at sa mga Grego. For the same Lord over all is what? Rich unto all that call upon him. Ito mga call, tumawag ka lamang sa Kanya, 13, na. Okay, anong pangako ng Diyos? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be what? Shall be saved. Maliwanag ba? Amen? Meron bang binanggit na pagsisisi? Meron bang binanggit na pagtalikod? Meron ba? Meron ba? Wala. But verse number 16. Ganun pa man. Oo, tama. Sino man tatawag sa pangalan ng Panginoon ay, anong pangako? Maliligtas. But verse 14. Pero, paano sila naman ay tatawag sa hindi naman nila sinampalatayanan? Naliwanag ba? Kaya ka tumawag para panitin kasi nanampalataya ka eh. Pero paano tatawag kung hindi naman nanampalataya? Ano sa mulo? Ginumitan ko ito ng ginanama. Hinati ko ito eh. Okay. At paano naman sila mananampalataya doon sa hindi naman nila pakalabas? Napakinggan. Maliwanag ba? At paano naman sila makakapag hindi kung wala naman pakalabas? Preach yan. Is it that? Maliwanag ba? Amen? Amen? Oh, yes, ito is sa pananampalataya. Pero, paano mananampalataya yung tao kung hindi, yes, ito is sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Pero, paano tatawag kung hindi na, kung wala naman pananampalataya? Maliwanag ba? At paano naman mananampalataya kung hindi naman, kung hindi naman makakadinig? Anong dapat papakinggan? The Word of God. Faith coming by hearing and hearing the Word of God. Amen? Now, paano naman sila mananampalataya kung hindi naman, kung wala naman mangangaral? Okay? Yes, there is confusion on the way of salvation. Alright? Now, if you remember, yung penitent tip, yung magnanakaw sa tabi ng ating Panginoong Kristo. Yung isang magnanakaw, nung siya naghihirap na, kinutya pa niya ang Panginoon. Kung talagang ikaw ang Kristo, manakot ka dyan sa krus. Iligtas mo sarili mo at iligtas mo na rin kami. Ang sabi naman ng isang magnanakaw, let me remind you. Okay? Ang sabi naman ng isang magnanakaw, huwag kang ganyan. Tayo na naghihirap, dapat lang sa masasama ang ating buwan. Remember that?
So doon makita mo, inamin niya siya'y masama. But listen carefully, bago niya sinabi yun, may mga napakinggan na siya na salita ng ating Panginoon. Isa dito is what? Okay, Ama, patawarin mo sila sa bakit hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Remember that? Napakinggan ng Philippines. Kaya, nakita niya, si Kristo is what? Righteous. Amen? 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 Nahumihiling ng kapatawaran ng mga nagtako sa kanya. Nakita niyo ba ako? Okay, so natin yung preacher, si Christ. Ano yung Word of God? Salita mismo ni Kristo. Okay, yung isang maganakaw, okay, bagamat naghihirap, kinutya pa. Samantalang yung isang maganakaw, may sabi, huwag kang gaya. Tayong dalawa naghihirap sa pagkat tama lamang sa pagkat masama ang ating magagawa. Amen? Amen? And then, sabi ni Christ, Lord, remember me. Di ba alam? Amen? Tinawag niya si Christ na what? Lakas. Lord. Di ba alam? Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Maliwanag ba? Simpleng prayer, napakaisip. Pero naroon niyo ang faith kay Christ. Amen? Sapat na sa kanya, Lord, alalahan mo lang ako. Di ba namin? Kagad si Jesus sumagot, today, thou shalt be with me in paradise. Now, nasaan ngayon yung masamang tao? Nasa siya ngayon? Nasa heaven siya ngayon. Di ba namin? Now, hindi na siya nakagawa ng mabuti, hindi member naman ng religion, hindi na bautismuhan. Maliwanag ba? Amen? Hindi na gawa ng talikuran ng mga kasalanan at ibalik yung mga nanakaw. Hindi na niya gawa. Nakapako na siya. Pero nasa heaven siya ngayon. Bakit? Sapagkat nanampalataya siya sa Panginoon sa Kristo. Yes, for by grace are you saved through faith. Salvation is by grace through faith. Amen? Amen? Hindi plus works or plus distance. But there is confusion on the way of salvation. Okay? And secondly, kaya nga, pag sinabi mo sa puso mo, kaibigan, ang kaligtasan ay simple lamang, payak lamang. Nakikinig ba ka sa akin? Siguraduhin mo, payak. Amen? Siguraduhin mo, simple. Siguraduhin mo, maliwanag talaga sa kanya. Amen, Krista? Amen? Number 2. Una, confusion saan? Para saan? On the way of salvation. Okay? And secondly, on how should we live? Okay? On how should we live ngayon tayo ay ligtas na. Ngayon, ako ay ligtas na. Ngayon, ako'y nabautis mo na, papaano ako mabubuhay? Amen? Anong susunod? Liwanag ba? Save na. Baptist na. Now, anong susunod? Anong kailangan gagawin mo ngayon? Okay? Okay? How to live being a Christian? It's very important, Christian. Now, alam niyo po, meron tinatawag na hyper-Calvinist. Meron tinatawag na hyper-dispensationalist. Okay? Meron din namang hyper, okay, in the age of grace. Ito yung mga tao na nasasabing they are Christian at they believe na sila naligtas by the grace of God. Pero ang problema, naging what? Hyper. Dahil doon, ang turo nila, hindi mo na kailangan pang mabautismuhan sapagkat nasave ka by the grace of God. Okay? Pangalawa, walang tithes and offering at hindi sila tapat sa pagdalo sa church. Anong kanilang katwiran? Ito ay age of what? Age of grace. Balik. Tama na tayo naligtas by the grace of God, not by works. But don't forget, Christian, okay? Hindi tayo naligtas by work, pero ngayong tayo ay saved na, kailangan naman natin gumawa ng mabuti.
Sapagkat what? Ligtas na. Ha? Okay, you see? So that is confusion on how should we live. Ngayong tayo ay saved na. Alright? Now, the Bible is very clear. Ha? At ito po'y talagang nagturo sa atin how we are to live. How we are to live and what we should do. Ngayon tayo ay ligtas na. In Romans 12, 1 and 2. Tingin mo din. Sabi ni Pablo, I beseech you. Ano? How should we live? Pakibasa nga. Kaya nga, mga kapatid, paliwanag, ito yung mensahe ng Diyos, kanino, pakalakas, sa'yo. Ngayong ligtas ka na, mensahe nito sa'yo. Very clear, hindi ba? Mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo, alang-alang saan? Alang-alang saan? Oh, sa mercies of God. Hindi ba nakatanggap ka ng meron ng habag sa Kanya? Amen? Dahil sa habag ng Diyos, hindi ka tutungo ng impyerno. Amen? You see? Hindi ka tutungo sapagkat nakatanggap ka ng habag sa Diyos. Ngayon, sapagkat kinahabagan ka, ano dapat mong gawin? Na inyong iharap, pakilakas, ang inyong mga katawan na isang haring buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya yung katampatang pagsamba. At talatang 2, pakalakas. At huwag na kayong umayon sa sanlibutan ito. Kita mo, mamuhay ka ng kakaiba sa sanlibutan. Liwanag ba? Kundi mag-iba ka na rin ng iyong, mag-iba ka na rin sa makita ng pagbabago ng iyong, kita mo, hindi ka mag-iiba, hindi ka mag-iiba, hindi ka makapagbabago kung hindi mo babaguhin ng iyong isip. Naliwanag ba? Kundi mag-iba na rin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya, ano ba? At lubos na kalooban ng Diyos. Ha? Now, anong ituturo? Okay, how should we live? May insight na tayo? Present your bodies a living sacrifice. Ha? Okay? Araw-araw, sabihin mo, Panginoon, ito ako naghahandog ng aking katawan sa iyo. Naliwanag ba? Present your bodies a living sacrifice. Ano yung sumat? Holy. Ano yung sabi ng holy? Ano yung holy? Sanctified. Ano yung sanctified? Separated from the world for God. Okay? So how should we live? Ihandog ang katawan. Di ba? Bilang mabagong hain na para sa Diyos. Alright? And 1 Thessalonians 5:22. 1 Thessalonians 5:22. Ano bang sabi? 5:22. Kayo lahat? Ready? Basa po. Abstain from all appearance of evil. Ano sa Tagalog? Lumayo kayo sa bawat anyo ng masama. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi kinakailangan nagaganap na yung kasamaan. Bago nakaramdam ka ng may masama, nalayo ka na. Yun ang turo sa atin eh. Maliwanag ba? Lumayo kayo sa lahat ng anyo ng masama. Any Christian? Lumayo ka. Lumayo ka sa mga nagdalasing. Lumayo ka sa mga naninigarilyo. Lumayo ka sa mga tao alam mong nagdadrag. Lumayo ka. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Lumayo ka sa mga nakasama. Lumayo ka kung yan yung magnanakaw, kung yan yung lumayo ka dyan sa mga yan. You see? Yes, Christian, ito yung turo ng Diyos sa atin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Na hindi tayo dapat nagugulan na, di ba? Anong gagawin ko? Ano ba magiging buhay ko? Oo, maliwanag na ito. Oo, naligtas ka by the grace of God. Pero ngayon, ligtas ka na, ito ang nais ng Diyos sa iyo mangyari. Ano yung una? Present your bodies, lakas, a living sacrifice. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Abstain from all
appearance of evil. Like being a Christian, how to live, being a Christian is very important. It's very important. Okay? Ano pa? Okay. 2 Corinthians 5:14-15. Ito yung ating pattern. Ito yung ating example. How should we live? Kaya tayo may saved na. Alright. 2 Corinthians 5:14-15. Ito yung ating pattern. Sabihin niyo po. Now 14, ito kayo. Sapagkat, pakibasa po, sapagkat, ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin. Sapagkat, ipinasya namin ang ganito, na kung ang isa'y namatay dahil sa lahat, kung gano'n, lahat ay nangamatay. Talatang 15, pakilakas. At siya'y namatay dahil sa lahat. Sino yun? Sino yung namatay para sa lahat? Si Kristo Jesus. Okay? Siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nakabubuhay. Sino yung tinutukoy? Sino yung tinutukoy na nabubuhay? Ikaw at ako. Sino yung tinutukoy na nabubuhay? Tayo na. Ano ba na ba? Upang tayo nabubuhay ay huwag na mabuhay pa sa ating sarili. Kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Anong mensahe? How should we live? We must live for Christ. How should we live? Talaga, we must, pinagturo live for Jesus. Live for Christ. Sabi nga ng awitin, live for Jesus. That's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus. That's what matters. That you see the light in me and come along. Okay? But there is confusion on how should we live. Kaya makakatagpo ka ng maraming nagsasabi, hindi ang Christian, pero parang hindi. Maliwanag ba? Kasi hindi natutuhan paano mamuhay. Same na, pero namumuhay pa rin para sa sarili lamang nila. Amen? Same na, pero sinisikap i-please. Hindi si Christ, hindi mga tao sa paligid. Okay? Huwag mo kakalimutan. Kung meron ka man dapat pasalamatan, talagang pagsikapan, bigyan lugod. Hindi ang sino ng tao, kundi si Kristo namatay at nabuhay na muli upang maligtas ka namin. Okay? We must live for Christ. We must live for Christ. Okay? Kaya nga, huwag mo nang sayangin ang panahon mo. Amen? Huwag mo nang sayangin ang buhay mo. Huwag mo nang sayangin yung nalalabing mong mga sandali sa mundo ito. Paliwanag ba? Amen? And don't ignore responsibilities. Ano sabi ko pangalawas? Don't ignore what? Yes. Whether you like it or not, meron tayong responsibilidad na para sa Diyos. Sa ayaw mo sa gusto, believe me, whether you like it or not, meron kang responsibility, meron kang panalangin sa Panginoon. Haharap ka sa Kanya. Amen? At kailangan umumarap sa Kanya. Amen, isa? But there is confusion. Ano yung number one? Confusion what? Salvation. Ano yung pangalawa? On how we should live as a Christian. Ha? Pero, ngayon ba, naguguluhan ka ba? Naguguluhan ka ba? How should we live as a Christian? Malabo ka ba? Malabo na maliwanag na. Maliwanag na. Present your bodies. Ano yung pangalawa? Abstain from our feelings of evil. Ano yung pangatlo? Live for Christ. Live for Jesus. Okay? Live for Jesus. Alright? Yung kanyang gusto. Alright? Okay? Doing what God wants us to do with our lives. Amen? Alamin mo, Lord, ano bang gusto mo? Gagawin ko. Amen? Amen? Mamaya,
gusto mo, gagawin ko. Ha? Natatakot ka ba magtanong? Ha? Natatakot ka ba magtanong? Hindi siya, huwag kang matakot. Walang ipapagawa sa iyo na ikabamatay mo. Amen? Amen, isa? Mahigit 30 years na ako sa ministry, pero wala akong pinagsisihan na nagsuko o anubuhan sa aking Panginoon. Live for Jesus. Okay? And thirdly, there's also confusion on the work of life. Una, confusion on salvation. Ano yung pangalawa? Confusion on how we should live. Pangatlo is what? On the work of life. On the work of life. Ha? Okay? Yung ating trabaho. Anong trabaho? Ano bang trabaho ko ngayon? Ano bang magagawa ko ngayon na para kay Kristo? Ha? Matthew 4:19. Matthew 4:19. Matthew 4:19. Okay, ready? Basa. Ayun na. Matthew 4:19. Sabihin muna. Okay, ready basa. Follow me. And I will make you fishers of men. Amen? Anong trabaho ang pinapagawa sa atin ng Panginoon? Okay, mangisda ng tao. Okay? Sa Tagalog, magsisunod kayo sa akin at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa ulihan ko. Follow me! At gagawin ko kayo mamamalakaya ng mga tao. Okay, but there is confusion on the work of life. Amen? Nalala ko yung kasama ko isang pastor, pinunta kami isang opisina sa church. Isang church yun, may office, at may mga manggagawa sa office na mga member ng church. Hindi ko malala kung sino yung pastor kasama ko. Binati ng kasama kong pastor yung mga busy kayo. Sagot ng mga nasa loob, we'll work till Jesus comes. Anong sagot nila? Pakalabas, we'll work till Jesus comes. Saan sila nag-work? Saan sila nag-work? Sa office ng church. Okay? Ano ang work natin? Saan tayo mapapakabala? Ha? Can you imagine? Magagawa lang dyan, pero busy sa office na. Then, break time, uwi. Then, balik ka naman sa office. Then, mga hapon, uwi naman. Okay? So, there's confusion on what? Ano? Ano yung pakito? Okay, may pang gawain. Ano ang gawain natin? Listen siya. Maliwanag ang mensahe ng ating Panginoon. Follow me and I will make you what? Yes. Kaya nga, isa sa palatandaan na ang isang Kristiyano ay follower ni Kristo, nangingisda siya ng tao. Kapag hindi ka nangingisda ng tao, hindi ka talagang follower ni Kristo. Sapagkat yung kanyang call, ano yung kanyang panawagan? Follow me! Follow me! And I will make you what? John 20:21. John 20:21. John 20:21 sa Tagalog. Okay? Sa King James, as my Father hath sent me, so send I you. So send I you. Kung paano aking isinugo ng aking Ama, gayon din naman, isinusugo ko kayo. Naniwanan ba? Ito yung ating work. Amen?
ang ating choir, ang choir natin, ang ministry nila ay umawit. Mag-practice kapag Friday hanggang Saturday. Pero ang kanilang work is what? To be, ano ang kanilang work? To be what? To be fishers of men. Maliwanag ba? Yung mga teachers din natin, ano ang kanilang ministry? Magturo dito, pero ang kanilang work, pareho. To be a fishers of what? Men. Sapagat yun ang bilin ng ating Panginoon. As my Father had sent me, so send I you. In Acts chapter 1 and number 8, makikita mo rito, isa sa palatandaan ng Spirit-filled Christians what? Soul winning. Soul winning. Acts 1:8, but ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Ye shall be witnesses both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of what? There. You see? But there is confusion on the work of life. Sa atin, basta tayo humayo, ang hanap natin talaga, hindi tayo uuwi nang hindi tayo nakapag-soul winning. Amen? Amen? Nung Friday, di ba? Nung Friday, yung sa pila. Ano yung nung Friday sa pila, di mo yung ating isang member doon. Automatic kami, meron lang nagbabalik-balik doon. Pero salamat ka na, kahit doon, hindi yung mga ipon natin yung mga kabataan, tsaka mga matatanda, ipon sila ko. Preach ako. Sabi ko, simple gospel to, simple gospel. Talagang tayo ay merong zeal kapag gospel preaching. Nakakita ko na ng ibig siya, nagsasabi yung self ko, hindi, tigil mo muna yan. Magtago mo yan, makinig ka sa akin. Nakatinaga. Makinig ka sa akin. Mahalaga ito. Baka hindi tayo muling magkita. Binanggit ko talaga, ano ba yan, di ba? Para matinig din yung iba. Okay. Hindi ka sigurado. Kung bukas ay buhay ka pa, magaling ka sa akin. Amen? Nagaling siya. Ito na. Tinawag ko para mag-wish sa birthday, no? Siya pa'y umiyak. Amen? Sa matagal ng palo, nang pag-uwi ko sa bahay, mayroong dalawang lalaki nag-aantay sa akin. Ganti, pagsaka naman. Tanong, 10 o'clock na ba yun? 11. Mag-11 na. Mag-11 na. Galing ako sa albularyo yun. Pinasuot ko si Pablo. Wala naman kayo. Kami nag-ihintay sa akin dalawang lalaki. Nang makita ko, ayun na si Pastor. Kasi gusto ko yung mamit, ni gano'n. Gusto nila magpakasal. Totoo nila, hindi ko mawari ko sa inyo. Gusto ko kayo mamit. Now, honestly, hindi ko maintindihan kung ano gusto mangyari. Pero kilala ko yung tao na itong naghanap sa akin, at ang nasa isip ko agad is what? To evangelize. To evangelize. Pinuntahan kami doon sa, kasama ko si Paulo, napunta kami ng Santuangan Central, sa may Jamaica sa Cantorong. At pagdating ko, maraming ang tao, ang daming tao, naghahantay sa akin. Nagre-request pa sila ng kasal daw, pero sabi ko, kasal na sila sa Amerika, may dalawang anak, ko sa hindi to kasal. May commitment to, vow to. Pero hindi ko sinabi yung pakain. But anyway, sabi ko, sige, bago kami magpaalam, gusto ko munang tawagin yung nasa labas. Parang, ano ba? May mga tasagot, pinapasok natin nasa labas, napuno yung bahay. Nag-preach ako ng salvation, ang dami nagsistand lang. Okay? Okay, sige. This coming Sunday, 3 o'clock. Kaya si Boy na nag-preach sa lupa, ako naman nakipag-appoint ako dun sa Jamaica. No. Hindi ko siguro ito, medyo nag-intralit lang.
Kanina, nagkontra, nagdamulatong tayo parang ako. Parang reunion na nangyayari. At nakita ko, baka karamihan kamag-anak ko. Ayaw ko, hindi ito kasali, ito yung recommitment of vow. Sabi ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kaya bago yung commitment ng dalawa, makinig kayo mabuti sa akin, kayong dalawa, ang mahalagang pundasyon ay si Kristo. Pero para mo siya maging pundasyon, kailangan mo na siya maging sarili mong tagapagligtas. So, bakit kailangan ng kaligtasan nyo? Nagturo na ako ng 4 na bagay upang matiyak mo. At dahil ka, marami din sa tanggap. Amen, Christian? Saan man magating? Maraming kalimutan. Okay? Huwag tayong malito. Huwag tayong maguluhan. Okay? Kung ano ba talaga yung work of life natin. Ano yung ating talagang trabaho? To win the lost in Christ. Alright? Lagi mong pagsikapan. Lagi mong magpagsikapan na maging witness ka ng ating Panginoon Kristo. Okay? Don't be confused. Alright? Every child of God is to be a witness for the Lord. Amen? A witness for the Lord. You don't have to make any excuse. You don't have to hide. Huwag niyo kakalimutan. Narito ka ngayon sapagat may nag-witness sa iyo. Tama ba ako? Naligtas ka? Narito ka ngayon sapagat may nagturo sa iyo. May nag-imbita sa iyo. Maliwanag? Kung wala nag-imbita, wala nagturo sa iyo, wala ka dito, unsafe ka. Okay? Kaya nga, huwag tayong ma-confuse kung ano yung ating trabaho na para sa Panginoon. Ha? Okay, number 4, there is also confusion on the final authority for faith and practice. Confusion on the final authority for faith and practice. Okay? Now, saan ba tayo kumukuha ng ating pinaniniwalaan? Ano ba ang basihan natin? Ano ba ang pinagkunan natin ng ating doktrina? Bakit ba natin ginagawa ang lahat ng ito? Bakit ba natin itinuturo ang lahat ng ito? Saan ba ito galing? Especially, there is confusion on the final authority for faith and practice. Ang iba, ang kailang authority is what? The church. Ang iba naman is what? Yung kanilang nakagisnan. Yung kanilang religion. Ang iba naman is what? Okay, vision, dreams, sign. Alright? But in Psalms 119 and verse 89. Psalms 119 and 89. and 89. Alright, nandiyan na po kayo? Tayo po lahat. Forever, O Lord, Thy word is what? Settled in heaven. Nakita mo? Amen? Ang Bible ay noong pamanguna, settled na, tapos na sa langit. Amen? Kaya walang pwedeng madagdag at walang mabago. Sabagat doon pa man, ito ay what? Settled na sa heaven. Okay? In John chapter 12 and verse 48, John 12:48, John 12:48. Okay, tayo po lahat. He that rejected me and received not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall what? Judge him in the last day. Alright? Kasi ulitin ka,
ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita. The Bible ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita. Ito yun, ay siyang sakit hahatol sa huling araw. Okay? Kaya nga, we believe na sa Great White Throne Judgment, 3 books ang bubuksan. You remember that? The Book of Life. Ano yung pangalawa? The Lamb's Book of Life. Pangatlo, the Bible. Hatulan ng tao ayon sa salita ng Diyos. Okay? But there is confusion on the final authority for faith and practice. But tayo, bilang Bible Baptist, bilang Bible Baptist believer, again, we do not develop our theology or our doctrine on history or experience or tradition. We develop and build our theology on thus saith the Lord. The Bible. Can you listen? The Bible. The Bible is the first and final authority for what we should believe and what we should practice. Wala lang iba pa. In 2 Timothy 3:16-17, all scriptures are given by what? Inspiration of God. And it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and what? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen? Amen, Christian? The teachings of the Bible is our basis of what we believe and practice. Amen, Christian? Ano sabi ng Isaiah 8:20? If they speak not according to this word, there is no light in them. Ano mang turo, ano mang aral ang ituturo na wala sa aklat nito, walang liwanag sa kanya. Hindi ito sa Diyos. Maliwanag ba siya? Maliwanag ba? We should let the Bible and only the Bible determine what we believe. Amen, Christian? Hindi na tayo naniniwala sa mga dreams and vision, sa mga kompleto ng Bible. Maliwanag ba? Noong isang araw, nakatagpo ako sa isang Kristiyano na nakalagay sa kanyang profile na may mga Christian daw sa mga communist country. Meron silang underground church. At nung maraming nagpabaptize, ito ng mga Kristiyano ito ay pinakita ng Diyos ng mga vision. At talagang nagpakita daw sa kanila sa vision ang Panginoong Kristo. Ako lang ay nagtaka sapagkat yung naglagay ay matagal ng Kristiyan. Sabi ko ito, nainiwala kaya siya to? Na nagpakita ang Panginoong Kristo. Nung magpapatay itong karamihan ng mga Kristiyano ito sa underground church. Now, please, listen carefully. We do not believe that. Okay. Now, listen, Christian. Okay. Mali. There is something wrong. It is wrong. It is wrong. Okay? In asking signs and wonders or miracles sa Diyos. It's wrong. Listen carefully. Kaya pinalamunan ko. Click mo ba ako sa likod? Ulitin ko ha. Okay. Bilang Kristiyano, okay, hindi na po tayo dapat pang maghanap ng mga tanda, himala, ang mitain sa Diyos. Okay?
Hindi natin kailangan pang kausapin tayo ng Diyos sa panaginip o naman pangitain. Hindi na kailangan. Bakit? Okay, bakit? Because nasa atin ang Bible. Ha? The Bible is the complete revelation of God to man. Kompleto na ito. Lahat ng ibig ng Diyos na sabihin sa akin at sa iyo na kailangan mo, nandiyan na. Read the book. Read the Bible. Okay? Now, listen to me, ha? Dinig ako sa likod, ha? Okay. Halimbawa, sa halip na itong taong ito ay maniwala sa Bible, ha? Para siyang magkaroon ng katiyakan, langit nga ang kanyang pupuntahan, ay nagsabi, Panginoon, pakitaan mo ako ng sign. Nakikinig ka sa akin? Ha? Lord, pakitaan mo ako ng sign. Kung ikaw ay talagang totoo, kung talagang dinadya ka, Lord, give me a sign. Ha? Pakitaan mo ako ng vision. Kung ako nga ay sa langit pupunta, Lord, show me a sign. And then, ang nangyari nga, nakakita siya ng apoy sa langit at ng krus na pula. Iparang siya? Okay? Nakakita siya. Ha? At dahil doon, naghilakbot siya. At ang sabi niya, Lord, salamat. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa sign na pinakita mo sa akin. And then, but then, kinabukasan, namatay siya. At sa impyerno, na nasa pagdurusa, nagmulat siya ng kanyang mga mata. Ha? Nagdurusa siya. And then, pagdating ng Great White Throne Judgment, nag-aapi na siya ngayon. At ang sabi niya, Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ha? Depart from me. Lumayo ka sa akin. Depart from me. Ye that are cursed. Ha? I never knew you. Depart from me. Ikaw na mong gagawa ng katampalasanan. And then, itong lalaki ito ay nagtanong, Lord, how about the sign? How about the sign? Hindi ba pinakitaan mo ng sign? Then, sa kabilang panig, na andon ang Diablo. At itinuro sa kanya, at tinuro siya, nagsabi ng Diablo, ikaw namang man. That was me. Ako yun. Nadaya kita. I deceive you with fire from heaven. Iban mo na siya? In 2 Corinthians 11:14, read your Bible. 2 Corinthians 11:14, ano sa Bible? And no marvel. Huwag kayong magtaka, for Satan, himself is transformed into what? An angel of light. Kaya sabi ko, sinong angel? Sinong Christ yung nakita ng mga nagpapapris na yun sa underground church? Ay, hindi ng ang Christ ko. Kita mo? Sa Tagalog, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nakapagkukunwariwa ang hair ng kaliwanagan. Okay? Kaya yung mga Kristiyano palahan palang sa sign, pala paniwala pa sa miracle, listen ka pala, mag-ingat ka. Madadaya ka. Amen? Ang problema sa mga Kristiyano, tamad magbasa ng Bible. Okay? Puro FB lang, puro YouTube lang. Doon lang nakikinig ng preaching. Amen? Kaya nga, yes, there is confusion on the final authority for faith and practice. Kaya nagtataka pag nakatipunan ng mga nauna pa sa akin Christian,
napapaliwala pa sa mga ganong mga pangit ay nababalisa ako. Okay. Samantalang Biblia, complete na. Amen? Amen? Okay, listen this time. Kung meron man sasabihin ng Diyos na nabasa sa Bible, nakikinig ba kayo? Ito ay sa rapture na pag dumating na siya. But as long na hindi pa siya dumarating, lahat ng ibig niyang malaman mo at sabihin sa'yo, nasa aklat niya sa Bible. Alright? Naandyan na yan. Okay? Amen? In 1 Corinthians 13, 1 Corinthians 13, read your Bible please. 1 Corinthians 13. Okay, andyan na kayo? Andyan na kayo? Alright. Now, from verse number 1 to number 8, ano po, huwag nyo basahin, ha? Binanggit niya yung tongues, binanggit niya yung prophecy, binanggit niya yung knowledge, binanggit niya. Alright. Verse number 9, ready? For we know in part, ng panahon ng mga apostol, ha? For we know in part, and we prophesy in part. Number 10. But when that which is what? Perfect is come, then that which is in part shall be what? Shall be done away. Okay? Yung prophecy, yung mga vision na napakita ng Lord, ito, yes, during the time ng mga apostol, meron nun. Pero binanggit ng Lord, okay? Pagdating yung perfect, yung bahagya ay lilipas na. Ano yung perfect? The Bible. Ano yung perfect na binabanggit? The Bible. Kapag nakumpleto ng Bible, wala ng dreams, wala ng vision, wala ng tongues, wala ng miracles para maniwala ako. Wala, hindi mo na kailangan. Sapagkat narito yung perfect. The complete Word of God. Bakit nagsasabi na ang Bible ang perfect? Ano nila? Revelation chapter 22. Revelation 22, 18 to 19. To 19, tayo lahat kami sa ready. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto this thing, God shall add unto him what? The plagues that are what? Written in this book. Wala nang ilalagdag. Bakit? The Bible is what? Complete. Revelation of God to man. Number 19. And if anyone shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his what? Part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are what? Written in this book. You see? But there are confusion on the final authority for faith and practice. Okay? Kaya nga, okay, listen, bilang magtatapos na po. Kaya nga, yes, okay, I mean, it's your responsibility to know and obey the Bible. Liwanag ba? Pagkatapos na masabi ko itong lahat ng ito, no? Okay? It's your responsibility to know and obey the Bible. Amen, Christian? Amen? Okay, it's your responsibility. Kapag nadaya ka naman, hindi ko nabasa, no? Okay, don't forget that. Binanggit doon sa 2 Corinthians 11:14, no? Na hanggang 15, na ang diablo man, ay meron din siya mga ministro niya. Mga pastor, prophets, apostles niya. Baliwanag ba? Meron din siya. Okay? Kaya nga ito yung natin pinag-usapan upang ipaalala ko that it is your responsibility now to know and obey the book. Baliwanag ba? Ang Mormons, ang Jehovah, ang mga Sabrista, may mga prophet sila. Baliwanag ba? Amen siya? May mga prophet sila. Okay? Ngayon, kung napaniwala ka nila, wala kang dapat sisihin kapag napahama ka. Ikaw na rin sa sarili mo.
ang pinakamabigat as well. Deuteronomy 13, 6-11. Deuteronomy 13, 6-11. Your closest relatives or friends. Your closest relatives or friends na mag-aanyaya sa iyo sa maling turo o aral. Okay? Your closest relative or what? Friends. Okay? Deuteronomy 13, 6-11. Minsan kasi kapag hindi mo naturuan ang Christian, okay, mas maniniwala yan sa mga kamag-anak niya kaysa doon sa sinabi ng pastor niya. Okay, Deuteronomy 13, 6-11. Alright, dyan na po kayo? Okay, verse number 6. Ready? Basa. If thy brother, the son of thy mother, or thy son or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, let us go and serve other gods, which thou hast not known, nor thy father, namely of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee. Okay. From the other end of the earth, even unto the other end of the earth, thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, neither shall thine eye pity him, neither shalt thou fail, neither shalt thou conceal him. You see, Christian? Nasa iyo ang Bible. Okay? Nahigit mong dapat paniwalaan kaysa sino mang tao, siya man ay kamag-anak mo o kapatid mo. Kung ang turo naman niya at o hihikayatin ka niya sa salungat, sa aral ng Bible, dapat siya doon, consent na. Amen? Kaya, yes, there is confusion on the way of salvation. Pero, natuto na tayo. Amen, yes, sir? Alam natin kung anong tama na aral. Kung paano maligtas sa isang tao. Anong pangalawa? Na confusion? Anong pangalawa confusion? How should we live? But I'm hoping na ngayong gabi, alam mo na kung paano tayo mamumuhay. Amen, yes, sir? Anong pangatlo? On the war of life. Ano yung ating war? Ano yung ating war as a Christian? To become what? Fishers of men. Amen? Amen? Now, saan tayo kumukuha natin authority for faith and practice? The Bible. Amen, sir? Kaya hindi tayo dapat madaya. Amen? Nasa atin ang salita ng Diyos. Tayo pala dito, may namin. Lord,